Okay, magandang gabi sa inyong lahat mga kaibigan. Welcome sa ating YouTube channel sa bayan ni Juan de la Cruz. So, magandang gabi sa inyong lahat mga kaibigan. Isang pagpupugay sa lahat ng ating mga subscribers sa ating YouTube channel. So, medyo maulan sa labas mga kaibigan. Uh, Nakasalang na tayo kanina. Biglang umatake yung ulan. So maulan sa labas mga idol. March 22 ng gabi. Dito po yan sa Kingdom of Saudi Arabia. Yan. Isang pagpupugay mga idol sa lahat ng OFWs na nasa iba't ibang panig ng ating kapuluan sa 7 kontinente ng ating planeta. So we all know that the Filipino races is scattered around the globe. Takpakan natin mga idol. Talagang may agimat ang lahi nating Pilipino. Sabi nga, kung saan yung tinatawag na abundant, at may pagkakataon na puntahan ng Pinoy na alam nating kikita tayo para sa ating mga mahal sa buhay. So we need to grab the opportunity when it knocking in our door. Well mga kaibigan, pag-usapan natin ang kaganapan dyan sa bayan ni Juan de la Cruz, ang bansang Pilipinas. And we all know that there is different issues and politics that will affect to our lives, especially in Filipino people. So under Marcos administration now, there's a lot of controversies sa kanyang pamamalakad. Isang magandang balita mga idol, lalo na sa mga kagaya natin na sumasaludo at nagmamahal sa ating former President Rodrigo Roa Duterte. Bagamat ang kalaban ng ating former President, the opposition before, headed by De Lima, Trillanes, and other yellowtards, na kung saan kasama dyan mga idol na bumabanat itong si Risa Hontiveros, na kung saan kating-kati sa mga Duterte mga idol. And sa isang ambos interviews kay Laila De Lima, na kung saan during the time of former President Duterte ay nakakulong ito mga idol. But because of the connivance of Marcos administration to the yellowtard, including the New People's Army, the Congress, the Senate, parang napasok ng mga kalaban ng gobyerno. Sabi ko nga, isa dyan si Risa Hontiveros na identify natin na kalaban ng ating estado. Alam naman natin na during the time he is party members ng lip wings propagandists ng New People's Army, including ang 3 itlog sa Kongreso, sina Raul Manuel, Franz Castro at Arlen Brosas. So dito mga idol, alam natin na atat ang mga grupong ito na maipakulong ang ating former President Rodrigo Roa Duterte sa sinasabi nilang war against humanities, yung bloody war na linunsad during the time of former President Rodrigo Roa Duterte, itong drug wars na kung saan inaakusahan siyang marami siyang pinapatay. So but because of that accusation, malicious accusation ng mga kalaban ni President Rodrigo Roa Duterte, isinasangkot dyan mga idol si former PNP chief Ronald De La Rosa with code name Bato. So at this moment in time, he is elected as a senator
Ngayon, gusto namang isama mga idol ang pangalan ni Vice President Inday Sara Duterte, it in correlation mga idol, because during the time she is mayor in Davao City. So mayroon din daw siyang mga ipinapatay that time according to the allegation and accusation to the Duterte's family. Kaya nga atat na atat mga idol yung kalaban ng ating magiting na former president na maipakaladkad siya sa ICC. And now matapang yung naging pahayag ni political advisor ni Marcos mga Junior, ni Marcos Junior, itong si Da Junior mga idol, ang kanyang chief political advisor at the same time legal counsel na si former Senator Ponce Enrile Jr. na ayon kay Enrile mga idol, kung siya ang masusunod, itong membro ng ICC na mag-a-attempt na pumasok sa ating bansang minamahal, ang bansang Pilipinas, sa bayan ni Juan de la Cruz, ay kanyang ipapa-aresto. So palakpakan mga idol yung mga Duterte followers at mga diehard supporters ng Duterte, sa mga kagaya nating DDS. Wow. So kudos, kudos Mr. Ponce Enrile sa yung matapang na paninindigan. But we can't assure that pronouncement of Enrile mga idol, because if depend upon to the situation, if si Da Junior, kilala niyo si Da Junior mga idol, si Ferdinand Marcos Jr., Da Junior, kung maniwala at sumunod sa paninindigan ni Enrile na pag pumasok dito yung ICC ay kanya itong ipa-aresto. Bakit? Bakit ganun na lang ang paninindigan ng isang Enrile mga idol? So because of that, I will salute you, Mr. Enrile. Kasi mga idol, ang ICC, pag pumasok yan dito sa bansang Pilipinas, isang malaking sampal sa sambayanang Pilipino. Isang malaking sampal kay Juan de la Cruz, na kung saan alam naman natin na umiiral naman ang ating judicial system. Maayos at respetable ang umiiral na judicial system sa ating bansa. Pag pumasok ang ICC mga idol sa ating bansang Pilipinas, ibig sabihin yumuko tayo, yumuko sa ICC. So isa na namang pambabastos ito sa ating soberenya bilang isang bansang demokrasya at malayang naninindigan na tayo ay isang independent nation. So yan ang kagandahan dyan mga idol. And isa pang kagandahan dyan mga idol, na ibig sabihin itong si Enrile at si former President Rodrigo Roa Duterte ay mayroong pinagsamahan. So yan ang katotohanan dyan. Although ito naman si Carranza, kilala nyo ba ito mga idol? Itong si Carranza, isa rin itong naging chief o secretary ng PCGG during the time of Aquino administration, kung saan siya ang in charge sa pag bawi daw ng mga tinatawag na ill-gotten wealth ng mga Marcoses. So dahil dyan mga idol, tinawag niya si Enrile sinungaling. Liar daw si Enrile sapagkat hindi daw dapat paniwalaan yung kanyang mga pahayag at pronouncement na walang karapatan yung ICC at walang jurisdiction sa bansang Pilipinas itong ICC. Kaya sabi ni Enrile, kanya itong ipakukulong once na mag-attempt itong
pumasok sa ating bansa sapagkat ito'y malaking sampal. Sampal kay Juan de la Cruz, mga idol. Alam niyo ba yon? Kahit ako, makita ko yan. Tiraderin ko yan, mga idol. Tiraderin ko yung mga pangas na ulo ng mga membro ng ICC na yan. So, salamat mga idol sapagkat mayroon tayong isang Enrile na nananindigan para sa kalayaan, para sa soberenya ng bansang Pilipinas. Kaya lang, alam naman natin itong si Dayunyor. Dayunyor, kumusta ka dyan? Nagpapausap ka na naman nata, Dayunyor. So, ito naman si Dayunyor, mga idol. Ang problema dito kay Dayunyor, takot ito sa confrontation. Yun ang problema. Pag nagkaroon tayo ng isang presidente na takot sa confrontation, parang ganyan-ganyan lang. Wala. Pag ginanyan na naman ito ni Lisa, ano naman pinagsasabi mo, Dayunyor? Yan. Alam naman natin na under desire itong si Dayunyor ni Lisa, kaya wala pa mga idol. Hihintayin natin kung ano yung kaganapan sa bansang Pilipinas. May bad news pala mga idol. Na-aresto itong si Arnold Potibes dyan sa Timor-Leste. So, as of now, on the way na siguro yung tinatawag na mga grupo nang umaresto kay Arnold Potibes dyan sa Timor-Leste. Ang Timor-Leste mga idol, ang dating Old East Timor. Para sa kaalaman ng lahat, ang Timor-Leste ay ang East Timor na sakop ng dating kolony ng Spain, mga idol. At dyan nagtago itong si Arnold Potibes dahil na rin sa akusasyon ng mga grupo na sumisira sa kanya, mga idol. Remember that when you are an innocent, even you have a pending case that wala pang malinaw na hatol ng hukuman, mga idol, you are presumed innocent according to our Philippine Constitution. Kaya't hindi mo pwedeng sabihin na itong si Arnold Potibes ay siyang mastermind sa pamamaril, pagpapatay kay Governor Digamo dyan sa Iloilo. Negros, mga idol. Sorry, sa Negros. So we respect that everybody, even you are accused, but you will not proven guilty by any competent court. You are presumed innocent. So yan mga idol ang kaganapan sa ating bansang Pilipinas, sa bayan ni Juan de la Cruz. So ito mga idol, mga ka-DDS, alam nyo ba na itong si Basti Duterte ay nag-declared ng war against drugs dyan sa kanyang teritoryo, ang Davao City. So sabi nga, like father, like son. Like father, like son. We salute to you, Mr. Basti Duterte. So kudos mga idol. Isang Duterte ang mabubuhay sa katauhan ng kanyang bunsong anak na si Basti. May matapang na paninindigan para sa kabutihan ng sambayanang kanyang pinaglilingkuran. Mabuhay po kayo. So yan mga idol ang ating mga napag-usapan dito sa ating YouTube channel, sa bayan ni Juan de la Cruz. Magandang gabi at maraming salamat sa mga nanonood at nagsusubscribe sa atin. Lagi nating tandaan mga idol, lumakad tayo sa liwanag at pag-ibig ng ating Poong May Kapal. Magandang gabi at paki-subscribe na rin mga idol at paki-follow. Paki-share na lang, paki-thumbs up ang ating YouTube channel, EPC Vloggers, sa bayan ni Juan de la Cruz. Maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat, mga kaibigan.